umaga sa lahat ng mag-aaral. Pakikisimulan natin ang ating klase sa pamamagitan ng panalangin. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, hinihiling namin sa iyo ang gabay at kalooban sa aming pag-aaral. Patnubayan mo kami sa aming mga gawain para sa araw na ito. Amen. Magandang umaga sa lahat ng mag-aaral. Ako po si Guro Ornel Pipilaran at ako ang guro para sa araw na ito. Bago tayo magsimula, sisimulan ko muna sa pagkatawag ng pangalan para sa attendance. Binibining Kriyan, meron bang lumipan sa ating klase ngayon? Mabuti kung gano'n. Tumayo muna ang lahat. Pakipulot ng basura na nasa ilalim ng iyong upuan. Pakisundin ang linya na sunahan, pati na rin ang inyong espasyo. Bago tayo magpatuloy, ipapaalala ko lamang sa inyo ang ating mga liputunin sa ating klase. Una na dito, iwasan ang hindi kinakailangan ingay. Pangalawa, itaas ang kamay kung nais ang sagot. Pangatlo, iwasan ang pagkagalaw. At ang panghuli, makinig ng mabuti. Nagkaintindihan ba tayo? So muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako naman ang inyong guro si Melvin M. Sumabal. At ako magdadala sa inyo sa aktibidad nating gagawin. So maaari ko ba kayong imbitahan sa aktibidad na ating gagawin? Kailangan ko ay yung presensyang lahat. So ang aktibidad na ating gagawin ay pinamagatang bata-bata kwento tayo. Ang mechanics na ating gagawin, narito. Ang isa sa inyo ay malayang gumawa ng kahit na anong kwento na gusto mo. At gagawin niya ito sa loob ng 3 segundo. At sa loob lang ng 3 segundo, ipagpapatuloy na naman ito ng katabi niyang kaklase at siya naman yung magpapatuloy o magdadagdag sa kwento na ginawa mo. At sa loob na naman ulit ng 3 segundo, siya naman, ang katabi kaklase na naman ang magpapatuloy sa kanyang ginawang kwento at magpapatuloy ito hanggang sa makaabot ito sa huling kaklase. At ang huling kaklase na gagawa ng kwento ay siya yung gagawa sa wakas ng kwentong ginawa niya lahat. So nakuha niyo bang lahat ang mechanics na inyong gagawin? Kung gano'n ay maaari nating simulan ang aktibidad sa loob ng 3 segundo. 1, 2, 3. Simulan na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ilan naman? 1, 2. So magaling natapos natin ang aktibidad na mabilis. Natapos natin ito ng tahimik at hindi kayo nagkagulo. So ano ba ang napansin nyo sa aktibidad na ating ginawa? Ano ba ang naramdaman nyo sa aktibidad na ating ginawa? Marahil ay kayo ay nagkaroon ng koneksyon sa inyong kapwa kamag-aral. At paano naman kayo nagkaroon ng koneksyon sa kapwa nyo kamag-aaral sa pagbuo ng kanilang mga kwento? At ano ang naramdaman nyo sa kanilang mga kwento? At ano ang naramdaman nyo na kayo ay dumagdag sa kanilang kwento? So ang aktibidad nito naglalayo palakasin ang kasanayan sa pagsasalita at pakikinig sa habang kayo ay nagpapalitan ng mga ideya sa pagbuo ng mga kwento nila. Sa pamamagitan ng pagsasalita at pakikinig sa kanila mga kwento, ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa at ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kanila, sa inyong lahat. Isang napakaganda at maaliwalas na araw sa inyong lahat mga bata. Ako nga po pala si Binibining Queenie Pearl P. Mabangyat, ang inyong guro sa araw na ito. Ngayon ay atin namang magkakaroon tayo ng isang diskusyon patungkol sa isang kwento. Mahilig ba kayong makinig ng kwento? Magaling! Sapagkat alam ko sa diskusyon na ito ay
Ngunit atin munang alamin kung ano nga ba ang kwentong bayan. Ano nga ba ang kwentong bayan? Ano nga ba ang kwentong bayan? Mr. Briggs Veron, maaari mo ba sabihin kung ano nga ba ang kwentong bayan? Magaling. Ang kwentong bayan ay ang kwentong nagsasalaysay ng mga tradisyong Pilipino. Ang kwentong bayan ay mayroong paksa katulad na lamang ng mga Diyos at espiritu na kung saan ay inihahantulad nila ito sa kapalaran ng isang tao. Ang kwentong bayan din ay naglalarawan ng kaugalian, pananampalataya at problema ng isang lipunan sa panahon iyon. Ngayon, ano nga ba ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan ay ang mga kwentong bayan na may salaysay o kwento na nagmula sa mga tao at naglalarawan ng kanilang karanasan, kultura at mga paniniwala. Hindi magiging maganda ang ating pagsasala sa kwentong bayan kung wala itong halimbawa. So, bibigyan natin ito ng halimbawa. Una ay ang diwata ng karagatan. Ano nga ba ang kwento ng ang diwata ng karagatan? Mayroon bang nakakaalam kung ano nga ba ang kwento ng diwata ng karagatan? Ayan! Makikita natin sa larawang ito kung saan ito ay ang diwata at ito naman ay ang laman ng karagatan. Alam niyo ba na ang kwento ng ang diwata ng karagatan ay mayroong isang nayo na mayroong karagatan na sagana sa mga isda at iba pang makikita sa isang karagatan. Ngunit dahil mayroong mga taong sakit, ay ginagamitan nila ito ng mga dinamita nang sa gayon ay mas mapabilis ang kanilang pagkuha ng mga isda. Nagalit ang diwata at dahil doon ay pinarusahan ang mga taong doon. Kaya naman, sa parusang iyon ay wala nang nakuha ng mga isda ang mga taong iyon at nahilan ito upang magutom. Dahil nga sa parusang ibinigay ng diwata ay napagdesisyon na ng mga taong kaganayon na humingi ng tawad sa diwata. At sa paghingi nila ng tawad na iyon ay binalik ng diwata ang ganda ng karagatan at nangako ang mga tao na proteksyonan na nila ang karagatang mayroon sila. Hindi ba ay napakagaling ng kwentong ito? Bigyan pa natin ng isa pang kwento, ang punong kawayan. Alam niyo ba ang kwento ng ang punong kawayan? Mabuti at mayroong may alam. Alam niyo ba na ang kwentong kawayan ay napakagandang kwento? Sapagkat ang kwento ng ang punong kawayan ay nagsasalamin ng mga bully ng mga tao. Sapagkat si punong kawayan ay palaging binubuli nila niyog, santol, kabalyero at mangga. Sapagkat si kawayan ay mapayat, walang dahon at walang bunga. At dahil doon, nagalit si kawayan. At sa pagkagalit niya iyon, ay humihip ng malakas ang hangin. Sa pag-ihip ng malakas na hangin na iyon, ay nalabas ang mga bulaklak, ang bunga at nabuwal ang puno. At dahil doon, si kawayan na lamang ang natira at patuloy na sumusunod sa ihip ng hangin. Hindi ba't kay gandang aral ang kwento ng punong kawayan sapagkat sumasalamin ito na hindi maganda ang panghuhuli sa ibang tao sapagkat mayroon itong kaakibat ng mga hindi magandang gawain. At ang huling halimbawa naman ay ang batik ng buwan. Alam ko ang iba sa inyo ay pamilyar na ito. Sa kwentong ito ay mag-asawa si buwan at si araw. At mayroon silang anak, iyon ay ang mga bituin. At sa kagustuhan ni araw na yakapin ang kanyang mga anak, ngunit ipinagbawalan ito ni buwan. Sapagkat kapag niyakap ni araw ang kanyang mga anak, ay matutunaw ang mga bituin. Ngunit, nang umalis si buwan, ay nais talagang yakapin ni araw ang kanyang mga anak. At dahil nang niyakap niyang mga anak, natunaw ang mga bituin. Nagalit si buwan. At dahil sa pagkagalit niya iyon, ay iniwan niya si buwan. At dahil
ayaw ni araw sa pag-iwan sa kanya ni buwan, ay patuloy na hinahabol ang buwan. Kung kaya, mayroon tayong ang araw at buwan at hindi ito kailanman nagtutugma sa isang araw lamang. Hindi ba't magaling ang mga kwento at mga aral na ating makukuha sa mga kwento? Una ay ang diwata ng karagatan kung saan ang kwentong inilalakad dito, ang aral na ating mapupulot ay kinakailangan nating alagaan ang ating kalikasan. Kung saan kapag hindi natin ito inaalagaan, tayo rin ang magkakaroon ng problema pagdating ng panahon. Ang punong kawayan naman ang pagpupuli sa ibang tao sapagkat may kaakibat itong hindi magandang kapalit sa iyo. At ang batik ng buwan naman ay mayroong aral na kinakailangan nating sundin ang mga dapat nating sundin at hindi dapat nating sundin. Ang sa gayon ay maiiwasan natin ang mga hindi dapat na ating mga mararanasan. Ngayon, dumako naman tayo sa talasalitaan. Alam niyo ba ang talasalitaan? Ano nga ba ang talasalitaan? Alam ko ang iba sa inyo ay alam na ang talasalitaan. Saan natin ito ilalagay? Yun na lamang, at wala ng espasyo. Ginoong Rinil, maaari mo bang kunin muna ang lamesa nang sa gayon ay makita ng ating mga mag-aaral kung ano nga ba ang talasalitaan. Kapag sinabi natin talasalitaan, talasalitaan kilalanin bilang bokabularyo o sa Ingles bilang vocabulary. Ito ay ang pangkat ng mga salitang nasa loob ng isang wika na pamilyar sa isang tao. Alam niyo ba ang ginawa niyong aktibidad kanina ay kuhanan ng bulag sa talasalitaan sapagkat nandoon sa mechanics na malaya kayong gumamit ng mga salitang inyong nais gamitin. At ang mga salitang iyon ay isa sa mga talasalitaan sapagkat ang mga salitang iyon ay mayroong halimbawa o mayroong mga kahulugan. Halimbawa na dito ay ang ano nga ba ang halimbawa nito? Ay iluha. So tingin niyo, ano nga ba ang kasing kahulugan ng iluha? Mr. Rinel, ano nga ba ang kahulugan ng iluha? Magaling, pabaya. Ang kasing kahulugan ng iluha ay ang pabaya. Isang halimbawa naman ay ang balakyot. Mr. Sumabal, ano nga ba ang kasing kahulugan ng balakyot? Magaling, taksin. Ito ang kasing kahulugan ng talasalitaan na ito. Ano naman ang kasing kahulugan ng hilahil? Mayroon ba ka lang sa salitang hilahil? Ano nga ba ang kasing kahulugan nito? Tama, iyon ay lumbay. Ngayon naman, ay ating alamin kung ano nga ba ang kasing kahulugan ng sukab. Sino ang may alam nito? Tama, Miss Arban yun. Masama ang kahulugan o kasing kahulugan ng sukab. Ano naman ang kasing kahulugan ng balino? Ano kaya ang kasing kahulugan ng balino? Tama, ito ay balisa. Ngayon, ay alam din natin kung ano nga ba ang halimbawa ng mga talasalitaan at kung ano ang talasalitaan. Atin na din natalakay kung ano ang kwentong bayan at kanyang mga kahulugan. Ngayon, ito na ang araw na kung saan isisimulan na natin ang kwentong ating itatalakay. Iyon ay ang nakalbo ang daro. Mayroon akong kopya rito at kung saan ibabahagi ito isa-isa sa inyo at inyong babasahin sa loob ng 5 minuto at ating itatalakay at bibigyan o hahanapin ang kasing kahulugan ng mga talasalitaan na napakaloob sa isang kwento. Iyo, bibigyan kayo ng 5 minuto upang basahin ang kwento. At sa loob ng 5 minuto ay hahanapin natin kung ano nga ba ang mga talasalitaan na papaloob dito.
Okay. Dahil natapos na ninyo ang pagbabasa ng kwento, alam niyo na kung ano nga ba ang napapaloob sa isang kwento. Ngayon, oras na para ating alamin kung ano nga ba ang mga talasalitaan sa loob ng kwento. Ano nga ba ang kwento? Atin mo nang alamin kung ano nga ba ang napapaloob sa isang kwento. Ang kwentong tungkol sa nakaluluwang dato ay mayroong isang dato sa isang buo na masyadong nakapokus sa pagpapalago ng kanyang buo. Nang sa gayon ay nakakalimutan na niya kung paano magkaroon ng asawa o magkaroon ng asawa. Hanggang sa mayroong isang tao na galing sa konseho na nagbigay ng salita sa kanya na kinakailangan na niyang mag-asawa nang sa gayon ay magkaroon na siya ng anak upang maging kanyang tagapagmana. Pihikan ng dato, masyadong maraming magagandang babae sa kanilang buo. Ngunit nabighani siya sa isang babae na nagngangalang Hasim, na kung saan ay ang pinakabatang asawa, mabait at napakagandang babae. Si Hasim ay mapagmahal sa kanyang asawang dato. Ngunit nakikita niyang unti-unting tumatanda ang dato. Kaya napapaisip siya na kapag binunod niya ang puting buhok ng dato, ay magiging maganda at magiging bata ito sa paningin ng lahat. Sa kabilang banda naman, ay mayroon ding pangalawang asawa ang dato. Iyon ay si Fernina. Si Fernina naman ay kabaligtaran ni Hasim sa gulang, sapagkat si Fernina ay kasing tanda rin ng dato, ngunit maganda din ito at mabait. Ngunit nakikita niyang buwak pa din ang dato, ngunit unti-unti daw itong tumatanda, kaya ang kanyang naging desisyon ay bubunutin ang itim na buhok ng dato tuwing ito ay natutulog. Naging maganda ang pamumuhay ng dato at ng kanyang dalawang asawa. Ngunit sa pagising niya ng isang gabi, ay pagkita niya sa salamin, ay wala na siyang buhok. Kaya sinigaw siya na, kalbo ako. Iyon ay dahil sa pagmamahal sa kanyang dalawang asawa. Alam naman natin na ang kultura sa mga Muslim ay natural lamang sa kanila ang magkaroon ng dalawang asawa. Hanggat kaya nila itong buhayin, ay maaari sila magkaroon ng dalawang asawa, tatlong asawa, o higit pa na kaya nilang buhayin. Balik naman tayo sa kwento. Atin na nating alamin kung ano nga ba ang mga talasalitaan na nakapaloob sa isang kwento. Ano nga ba ang mga kwento? Talasalitaan na yun. Nandito ang mga talasalitaan. Una ay ang pagtutubo. Pangalawa naman ay dato. Pangatlo, pamamahala. Pang-apat, pihikan. Panglima ay kaloob. Hindi natin ito bibigyan ng kasing kahulugan sapagkat mamaya ay magkakaroon kayo ng aktibidad na kung saan ang mga talasalitaan na ito ay bibigyan din ng kasing kahulugan. Hayan! Handa na ba kayo sa ating aktibidad na pinamagataan? Hanapin at italabo ako. Handa na ba kayo? Narito ang mga mechanics para sa ating aktibidad na pinamagataan. Hanapin at italabo ko. Una ay hahatiin na buong klase sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng word search grid na kung saan ito ay naglalaman ng termino o talasalitaan patungkol sa ang kwento ng bayan ng Maranao. Pangalawa, magtutulungan ang bawat kasapi ng pangkat upang isulat ang mga salita na kanilang mahahanap. Pangatlo, ang salita na kanilang mahahanap ay bibigyan ito ng kasikahulugan gamit ang mga salita. Pang-apat, pipili silang dalawang representante upang magtalakay sa kanyang output sa loob lamang ng 2 minuto. Pang-lima, bibigyan lamang sila ng 3 minuto para sa paggawa ng kanilang output at 2 minuto naman para sa kanilang talakayan. At ang panghuli sa mechanics ay ang pangkat na unang matapos ay magkakaroon ng dagdag na 5 puntos. Ayan, sa alin naman, huwag magdagdag ng salita na hindi kasali sa nakatagong salita. Pangalawa, huwag gumamit ng simbolo
Pumayag ka sa pagbilog ng mga salita. At pangatlo, huwag baguhin ang direksyon sa orihinal natin. At ang panghuli, huwag gumamit ng teknolohiya habang nagsisimula na ang aktibidad. Ayan, maaari nilang simulan ang ating aktibidad na pinamagata, hanapin at kalaman ko. Uulitin ko, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa pagawaan ng inyong output at 2 minuto naman para sa inyong talakayan. Magsimula na. Ayan, magaling. Natapos na. Ina. Ating alamin kung ano nga ba ang mga salita na nakatapos sa hanapin at kalaman ko. Ating alamin kung ano nga ba ito. Una, na ay ang sustento. Pangalawa, ang bago. Pangatlo, pamamahala. Ang pang-apat, pihikan. Ang pang-lima, kasing kahulugan. At ang pang-anim, ay ang paligid. Ayan. Magaling at nakuha niyo ang tamang mga sagot. Nagkaintindihan na tayo? Sa pangkalahatan, ang kwentong bayan ito ay naglalaman ng simbolo, konsepto, na nagpapakita sa pamumuno at nagpapahalaga sa pamamagitan ng relihiyon, kalikasan at kultura ng identidad. Ang mga ito lamang ay nagpapakita sa pagmamana mula sa henerasyon hanggang sa susunod pa mga henerasyon. Nagkaintindihan ba tayo? Magaling! So, ang susunod naman na gagawin natin ay mayroon tayong assessment na gagawin. So, narito ang assessment natin gagawin. Ang panuto sa isang buo ng malinis na papel, ibigay ang kasing kahulugan at gamit sa pangungusap ng mga talasalitaan. So, bibigyan nyo ito ng kasing kahulugan. Halimbawa, ano ang kasing kahulugan ng katutubo at gumamit ng pangungusap ng mga talasalitaan. So, naintindihan niyo ba ang panutot? So, maaari nyo nang simulan ang assessment. Magaling at napagtagumpayan ninyo ang assessment na ginawa. Sa assessment na iyon ay ating mame-measure kung mayroon ba kayong natututunan sa aming discussion ngayon. Dumako naman tayo sa exciting part. Yun ay ang ating takdang aralin. Ang takdang aralin na ito ay mayroong panuto. Una ay ang maghanap ng isang kwentong bayan at sagutan ang sumusunod na tanong sa isang buong papel. Unang tanong, ibigay ang mga pangunahing tauhan sa kwento at ang kanilang kampani. Pangalawa, ano ang aral na nais